At sa araw ng eleksyon at sa mga araw papunta sa araw ng eleksyon. Ngayon kasi ang nangyayari, kapag may kapapakanan na nangyayari, ang dali kasi magsisi ng bawat tao eh. At ang dali mag-invento ng kalokohan. Hindi mo tuloy alam kung totoong explanation yon or palusot lamang. Malapit talaga ang eleksyon, ilang araw na lang. Ito ulit si Attorney Harold Respicio, may naglabas ho to siya ng video tungkol ho dito sa Comelec pa din. Kasi ito talaga yung parang niya na to eh. Parang nagiging panata niya na talaga itong Comelec. Kasi parang hindi talaga inaksyonan kasi nitong George Garcia, itong hiling niya na wag gawin pagdating ho sa botohan, lalo na ngayong May 12. Kasi nga may posibilidad talaga na ma-hack o madaya ang resulta ng eleksyon. Kaya lang ito si George Garcia, nakikita na natin kung ano talaga yung pinagagawa nito. Ngayon nakikita natin yung 20 pesos per kilo ng bigas, binigyan niya ng parang exemption na hindi yun magagamit na vote buying kasi tulong daw yun sa mga mga kababayan natin na hindi maka-afford doon sa bigas na mahal. At ito yung bigas na gusto nila ngayon ay 20 pesos na hindi pa alam kung kailan to i-implement. At ito yung niya ngayon, ang kanyang tinututukan. Samantalang ito yung darating na eleksyon, wala siyang pakialam dito. Sinabi ni Harold Respicio na palpak at nagpalusot itong si George Garcia. Wala daw aksyon. Wala naman talagang aksyon eh. Sana man lang aksyonan mo to George Garcia kasi kaming mga tao dito, lalo kaming mga OFW, nakaranas ho kami nitong, lalo tong yung eleksyon na ay yung buboto lang sa online. Naranasan namin yun na nakikita ko mismo, na-vlog ko yun, na mayroon akong nakita doon nakakaiba. Pero may palusot nga siya doon. Palusot ng palusot si George Garcia eh. Naalala niyo yun, may inimbitas ko siya ng mga European Union na mga tao galing sa European Union. Wala nga siyang explanation doon. Tapos ngayon, wala na naman siyang na pakialam itong nalalapit na May 12. Ilang araw na lang. Ilang araw na. Anong pitsa na ngayon? 12 election na. So ito pagkasangkaterba, sangkatutak nitong problema o dayaan talaga. So alam na natin, ito si Attorney Respicio, mas kasi to, vocal na talaga sa kanya to na pakinggan mo. Hindi pa rin pinapakinggan eh. Ito yung video, pakita ko sa inyo na sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Itong si Chairman George Garcia, puro palusot eh. Kasi para makakuha ka ng confidence sa public pagdating sa isang computer process, dapat pre-documented lahat ng ito. Dapat lahat ng gagawin mo ay naka-document at naka-expose sa public para ma-predict nila kung anong mangyayari sa araw ng eleksyon at sa mga araw papunta sa araw ng eleksyon. Ngayon kasi ang nangyayari, kapag may kapapakanan na nangyayari, ang dali kasi magsisi ng bawat tao eh. At ang dali mag-invento ng kalokohan. Hindi mo tuloy alam kung totoong explanation yon or palusot lamang. Pero kung pre-documented na lahat ng process, tapos kapag nakita natin na nag-depart yung Comelec doon sa process na iyon, edi makikita talaga natin na sablay ang Comelec sa kanilang process. Ngayon pa nga lang, dahil sa fact lamang na hindi sila naglabas ng documentation katulad na ito, ang laking palpak na yun sa kanila at hindi nila deserve ang tiwala ng taong bayan. Bakit ko kamo lagi ko lagi akong nagbabantay dito sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio? Nakikita niya na eh. Alam kasi niya eh. Bukod kasi sa kanyang pagka-abogado, IT expert. Bukod sa IT expert, CPA. Saan ka pa makakita ng taong ganito? Kaya ako, sobra akong napahanga nito sa tao na to. Kasi pag IT ka, alam mo talaga ang gagawin mo dyan sa mga computer. At bakit itong abogado na to, at isa pa, IT na nga, hindi ito pinapansin ni George Garcia. Baliwala lahat ang mga himutok nito sa kanyang social media ni Harold Respicio. Ilang upload na to, kinasuhan patuloy ito siya. At balak pa, ipadisbar. Ganun na mga kalupit talaga to si George Garcia. Di na nga nakikinig eh. Saan siya nakikinig ngayon? Sino pinakinggan nito? Yan ang tanong ko lang naman. At ganito na ba ang mangyayari sa ating eleksyon ngayon? Alam natin kung ano ang mangyayari ito. Dayaan pa din.
Dayaan, wala nang ibang patutunguhan ito. Wala na akong nakikita nitong iba eh. Kasi, itong abogado na to, itong IT expert, alam niya ano mangyayari nito. Kaya nag-suggest to siya na gawin mo to, Comelec Chairman, George Garcia. Kasi posibilidad talaga, pag gawin mo yan, na i-ano mo yan sa internet, i-connect mo yan sa internet na yan, posibilidad ma-hack at madaya, mabago ang resulta ng eleksyon. Wala naman tayong ano nito na sana lang mabago mapunta sa kabila. Kasi mukhang maraming tao matutuwa niyan. Mapunta sa PDP. Pero pag lahat itong kabaliktaran ito, mapunta dito sa sa alyansa, na ang alam natin ang alyansa diyan, na sino ibubuto niyo sa alyansa? Lahat yan, balingbingan lahat yan dyan. Tandaan nyo, itong alyansa ngayon buo lang, kunyari lang yan sila, watak-watak nga pero nandyan pa rin, pilit pa rin nilang sabihin na buo sila. Pero sa totoo lang yan, pag nanalo yung mga yan, di ko alam kung saan na naman yan pupunta. Lalo itong sunod na eleksyon, presidente ang pipiliin. Nako, delikado. Itong mga kinuha ni Bongbong Marcos itong mga to. Sobrang balingbing to Saan ba talaga sila pupunta itong na to? Sunod na eleksyon na naman. Doon yan doon yan sila sa kabila na naman. Kasi si Bongbong Marcos, kung hindi ito gagawa ng milagro, malabo mananalo ang kanyang kandidato kung sino kanyang manok nito sa 2028. Sigurado, walang ano nito. Wala na to isang, maniwala kayo na ito, midterm election na hirap nga siya kung sino yung gagawin niyang mga kandidato. Wala nga sa kanyang tao dyan talaga sigurado Lahat yan, consolidated lahat yan. Tapos, ang resulta ngayon sa mga survey, umaariba ang PDP laban na iiwan tong ibang alyansa sa baba. Lalo kinakabahan sila nito. Kaya ito si George Garcia, wala na siya ditong nakikitang paraan ito. Di siya nakikinig dito sa may alam May alam na tao. Ilang beses ko na tayo na-vlog to si Atty. Harold Respicio. May alam. Kaya lang, itong si George Garcia, hindi talaga niya pinakinggan dahil mayroon na siya nakaplano bahala ka dyan. Mag-ngak-ngak ka dyan sa social media mo, sa yung Facebook. Wala kang pakialam dyan. Ganun na ba talaga ang ating gobyerno ngayon? Wag naman sanang, sabihin ko na naman to ulit, na itong nangyayari ngayon sa probinsya halimbawa, nakikita natin kung saan mahina ang alyansa. Nakikita rin natin ngayon kung saan sila nag-focus. Luzon lang. Nung isang araw, Pampanga. Ngayon, Pangasinan. Ngayon ba? Basta Luzon lang sila nag-focus. Hindi sila nag-focus sa Visayas. At ano ang ginawa ngayon sa Visayas? 20 pesos na bigas, pina-implement nila yon nga para pangpalit nila doon sa gagawin nilang mahina na performance nila sa Visayas at Mindanao. Ganon ang mentalidad ng PDP, ang alyansa ngayon. Dirty tactics ang ginagawa nila ngayon. Nagtawag sila ng mga gobernador at ito yung resulta sa kanilang technique. Magbinta tayo ng 20 pesos na bigas para ang mga tao dito sa atin pupunta. At kahit anong palusot pa nila, nagpaprisko na nga itong mga taga-alyansa na bakit, sabi ng mga reporter, bakit tinaon to itong parating ng eleksyon? Ang sabi nila, ganun pa rin Bago mag-eleksyon o after election, ganun pa rin yan. Yun ang, hindi. 3 years yan bago nyo na i-implement yan. Tapos ngayon, sabi niya, ganun pa rin. Itong nanggagakak dyan sila. Abby Binay, Tito Soto, itong si Erwin Tulfo, at saka itong si Kulilat din, si Abalos, mukhang mananggiti ba? Yan ang nanggagakak din doon sa sa presko na yun. Kaya George Garcia, utang na loob naman, wag naman sanang gagawin mo tong eleksyon to na mag-magic-magic pa tayo, Kasi pag minamagic-magic mo to, kasi kami mga OFW, may magic na nangyari. Sa online voting, may magic na nangyari. Sa rehistro pa lang, may magic na nangyari.
So lahat na lang imamagic nito ni George Garcia. Kaya bantay ka pagka ito yung eleksyon na to na i-magic mo rin to.